Nakuha ko na ang aking bag. Malaysia pa more. Hi, Yuna. I-share ko na lang sa'yo kung paano ako nakapasa. Yun na lang. Kung gusto mo talaga makapasa ka at gusto mo mag-travel, na solo ka lang, wala kang kasama or mga sponsor, ang gawin mo ganito. Gawin mo, mag-travel ka muna dito sa Pilipinas, tulad ng Bohol, Boracay, Puerto Princesa, yung mga ganun. Or any part, or Davao, mga ganun, yung Cebu, talaga ipakita mo na nagta-travel ka. After that, tapos ka na. Ngayon, umpisahan mo na mag-travel sa international na. Pumili ka na kahit anong bansa gusto mo. Kasi magandang yan, proof na talaga nagta-travel ka ng solo. Kasi ako ganun yung ginawa ko. Yung, alam mo, yung mga iba pa nagtatrabaho, di ba? Pero ako, wala akong trabaho. Alam mo anong meron ako? Online shop lang. Online shop lang. But, first time sa international, solo traveler, babae. Hindi naman pangit. Pero, nakalusot sa immigration. Simple lang. Yung mga dadalhin mo, ganito lang. Bayaran mo na ang hotel booking mo. Gamitin mo yung bangko mo na dun ka talaga nagbabayad ng mga gagamitin mo para paglabas mo ng ibang bansa. Kasi, ganun yung ginawa ko. Proof yun eh. Na talagang kaya mong tustusan yung mo. 'Di ba? Tapos tinanong ako, magkano dala kong pera? Sabi ko, 30,000. 30,000, sabi nila sa akin. Paano daw pag nagka-emergency or what? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na napakalaki ng pera kong dala. Although dalawa yung bank ko, ATM card ko. Hindi ko pwedeng ipagyabang yung isang ATM ko. Bakit? Alam mo? Kasi online shop lang ako. At hindi naman madami yung mga nakasubscribe dun sa online shop ko. Mga 500 plus, I guess. Siyempre sa 500 na yun, hindi naman lahat sila bubili, diba? Kaya inisip ko na din yung ganun, na huwag masyadong, mayabang yung pag ganun. Kasi kapag sobrang dami na, mapaghahalata ka, girl. Tatanong pa sa'yo sa mo galing yung pera. Ganun. Iisipin nila, may sponsor ka. Ako, wala akong sponsor. Sariling sikap ko, sabi ko. Yung mga iba, part 2 na lang. Ay, hindi na kasya eh.